Pinalakas pa ng pambansang pulisya ang inilatag na seguridad ngayong unang araw ng campaign period. Nagbabalayo ng pamunuan ng PNP sa mga mamumulitikong police officials at personnel. Si Alvin Baltasar sa detalye. Ngayong umarangkada at simula na ng campaign period, tiniyak ng Philippine National Police ang mas mahigpit na implementasyon ng kanilang inilatag na seguridad na kanilang sinimula noong Enero 13. Sinabi ni PNP spokesman Chief Superintendent Generoso Serbo na tutok din sila sa 15 probinsya na una nang idineklara ng DILG bilang high-risk areas na sa ngayon ay hindi naman nadagdagan o nabawasan. Kaugnay nito'y ipinaubaya naman ang pamunuan ng pulisya sa mga commanders ng lalawigan deklaradong hotspots sa kung anong alert status ang ipatutupad sa kani-kanilang mga areas of responsibility. Sa level naman ng probinsya or level ng region, the ground commander, meaning to say the provincial directors, the regional directors, has the discretion, has the power to raise the alert level in their respective areas. At kasabay ng inaasahang kaliwat ka ng pangangampanya ng mga nag-aambisyong makaupo sa pwesto, babala naman ng pulisya sa kanilang mga kabaro, tiyaking walang kinikilingan, walang pinoprotekta ang interes ng sinumang kandidato. Tinetreaten talaga natin na marirelieve sila once makakarating sa ating pamunuan dito sa National Headquarters na sila ay naging partisan o sila ay associated with some political parties or candidates. Katunayan, isa yan sa mga iparirelieve natin pag yan ay nakarating o yan ay napatunayan natin na totoo. At kaugnay ng patuloy namang kampanya ng pulisya sa umiiral na gun ban, umabot na sa 743 mga individual ang nauhuling lumalabag dito. 663 ay mga sibilyan, 50 ay mga security guard, 12 ay mga pulis, 11 naman ay pawang mga nasa gobyerno, 4 ang AFP personnel at 1 ang CAFGU. 649 na iba't ibang uri ng mga baril ang nasamsam naman ng mga otoridad sa halos isang buwan ng pagpapatupad ng COMELEC gun ban. Sa telebisyon ng Bayan, Alvin Baltasar.